Ayan, o eto, patuloy pa din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na linisin, o literal na linisin ho, mga boss chief amo sir, ang buong Pilipinas. Idagdag mo na, 20 pesos na bigas. Ay, sinama ko na naman yun. Kasi masasaktan na naman ho yung mga DDS. 20 pesos na bigas, ano ba? Ayan po, walang sawa, walang hinto po. Sinasabi nila, mga ilang buwan lang hinto na yung 20 pesos na bigas. Pero, habang tumatagal po, umabot ng Mandaue, umaabot na po sa ibang lugar ng Pilipinas, lumalawak na po. Ang ending po niya, buong Pilipinas, 20 pesos na po yung bigas, mga kababayan. Oh, bakit? Mark, paano nagagawa ng Pangulo yung ganun? Kasi sinusolusyonan po, mga bossing. Yung pong kagaya ng mga rice processing. Di ba? Ano po ang tulong nun sa mga magsasaka? Siyempre, madali nilang mapapatuyo yung kanilang mga palay na hindi kinakailangan ibenta ng palugi doon sa mga sumasamantala sa kanila. Siyempre, mas mababa po ang singil ng gobyerno o baka libre pa nga po sa kanila yan. Ngayon, kung ang puhunan nila dati, like example, 20 ang puhunan, mabawasan ng 5 piso dahil doon sa pagpapatuyo ng mga bigas. Di malaking bagay po. Mapapababa nila yung presyo. Since ito naman nakaakbay naman sa atin o nakatulong naman sa atin ang gobyerno yung 5 piso na natipid natin ikakaltas natin sa presyo hanggang sa bumaba na po ng bumaba yung bigas. Nakikita po natin yung mga solusyon. Di ba? At ito pa, PUB Program 2.0, sama-samang aksyon para sa maayos na transportasyon. Di ba? Sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos, pinapalakas ang net service contracting para sa drivers at commuters. LGU Partners Performance-Based System. Nakita niyo po yung mga mga kapwa natin Pilipino na mga drivers, iba yung ngiti, Di po ba? Versus, kung ibe-versus nyo naman ho ito, mga bossing, doon sa mga puro batikos na lang po kay Pangulong Bongbong Marcos, parang iba naman po yung nangyayari sa kanila. Si Toby Chanko, maalala nyo ho, di ba? May mga ine-ebas. Tingnan nyo, laki-laki ng pondo ng Nabotas. Mga kababayan, Nabotas landfill fires enters third day as a smoke worsen Metro Manila air quality. Nako, masakit po sa Bagaya, masakit po sa Sikmura yan. At sakit po talaga ang aabutin mo kapag kahugan niya. Ang baho pa niyan. Di ba? Ang lalaki ng pondo nila. Banat sila ng banat. Kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Pero eto palang mga lugar nila, yung hindi nila maayos. Sa Nabotas, pagkatataas ho ng mga doon, sidecar ho doon. Kapag ka pumunta ka doon sa bayan ni Isko Moreno, dyan ho ako pinanganak, Tondo, Maynila. Yung mga sidecar doon, maliliit lang yung mga gulong. Mga pang-BMX lang ho, mga bossing. No? Doon sa kanila, tao na yung nag-adjust. Bakit? Baha Baha, biruin mo, may mga flood control, etc. Tapos, ganun, baha, hindi mapigilan yung pagbaha. Tao na nag-adjust. Ang ginawa na mountain bike na po, yung mga gulong nung kanilang mga tricycle o nung kanilang mga pedicab. May nasusunog na landfill sa Nabotas till now, abot na sa Bulacan. Biruin mo yun. Di ba? Kesa ang ginagawa nila, paulit-ulit na pagbatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat solusyonan nila etong mga ganitong problema nung bayan nila. Di po ba? Wala Puro batikos lang ho, mga kababayan Ito pa isa, Strike out from the record. Ito, makulit din ho ito, mga bossing. Di ba? Makulit din ho ito, mga kababayan, si Paulo Marcoleta. Hindi ko alam kung marunong makinig to, o kung nakakaintindi po ba ito, o kung talagang papansin lang po. No, ilang beses nang sinita.
kinu-question yung kung dapat ba na maging testigo si Madriaga. Paulit-ulit na lang din po kasi. Kaya paulit-ulit pong mga napapahiya, mga bossing. O pakinggan nyo. Sweeping and unverified allegations of You're touching assassination. again on the credibility of the resource person. With all due respect, Honorable Marcoleta. Makulit to. Tsaka meron pa siyang isang sinabi, no? Ako lang naman po ang opposition dito, nag-iisa lang naman po ako Napagbigyan niyo na po ako. Hindi, kapag ka sinabing rules, rules yan, susundin nyo, hindi kahit mag-isa ka lang or whatever, hahayaan ka lang. Kung ano yung sinabi na dapat pag-usapan, doon lang po. Madam Chair, Sino pagmamanahan? Di yung ERPAT, yung tatay. I move to strike off from the record the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to the motion to credibility strike of the out from witness. the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Diyan po napupunta yung pera ng taong bayan. Yung binabayad po, yung kinakaltas po sa atin at binabayad po sa kanila. Isama mo na yung Bato de la Rosa pa. No? Puro wala tayong nakukuha, nahihita po. Sabi ni Cecilia Mahor, 24 years na Marcoleta Jr. sa Congress from being a staff member, clueless pa rin sa rules. Baka po walang matira doon, mama. Di makulit lang itong mga ito. Na ipipilit po nila, mga kababayan. Sana yung final lang kasi Please Wala nang- understand at that least the issues Filipino concerning people are watching credibility. kahit Gago. Ay, sorry. Hindi kasi sasabihin pa, at least the Filipino people are watching. Nanonood talaga kami. No? At alam namin, naiintindihan namin na yung mga pinagsasasabi mo dyan ay labas doon sa mga pinag-uusapan at hindi naman dapat isinasali. No? Kaya ka nasisita. Hindi, at least nanonood ang mamamayang Pilipino. Kami aanga-anga na, ay naku, tingnan mo. Ayaw pagsalitain si Marcoleta. No? Kasi may rules and regulation dyan, boy. Na hindi nyo sinusunod. Nakita nyo naman, yung buong 9 na oras, 10 oras, si Congresswoman Beatrix Luistro, talagang miski yung mga pro-impeachment, sinisita niya. No? Tapos ito, gusto ni Marcoleta, mag-isa lang naman po ako dito, oposisyon, pakinggan nyo na po ako, hayaan nyo na ako. Hindi pwede ganun, Brad. pina-strike out niyo yung mga Must be statements ko. raised in the trial. Sarap, no? Yung sinasabi niya na, at least the Filipino people are watching. Nanonood talaga kami. At hindi kami mangmang. Hindi kami uto-uto. No? Alam namin na hindi mo sinusunod yung rules and regulation diyan sa Kongreso. Ma'am, And not in this clarificatory when you were hearing. interviewed before the media, ma'am, sinabi nyo you're here to test the credibility Please of the confine witness. your Madam Chair, manifestation point of to what order. is happening in this proceeding. Madam Chair, point The of Honorable order. Diaz Suarez. Are you backpedaling? With the permission of Congressman Marcoleta.